Gawin mo to araw-araw para labanan ang anxiety. Una, tanggapin mo na hindi ka niya jojowain kasi di ka naman nagustuhan in the first place. Char! Lahat ng tao nakakaranas ng anxiety. Normal yan. Sa kahit na anong mahirap na pagsubok o stressful na situation, nag-aalala tayo, natetense, kinakabahan, nagpapalpitate, pinagpapawisan, o humahapdi pa ang sikmura. Walang tao na hindi nakakaranas ng anxiety. It's a normal emotion. Kasing normal yan ng happiness, sadness, fear, at iba pa. Pero hindi lahat ng tao ganun kabilis i-control ang kanilang anxiety. Meron yung mga kahit bigyan mo ng maraming deadlines kalma pa rin sila. Kakabahan sila sa umpisa pero mabilis lang nila i-manage yung anxiety nila. Sasabihin nila na kinakabahan sila pero hindi sila mukhang nagpapanik. Tapos meron naman yung iba na pag binigyan mo ng madaming deadlines, kitang-kita mo talaga sa itsura nila yung panic. Tapos usually nagtatagal yung anxiety nila ng ilang oras. So bakit meron yung mga mabilis lang i-manage yung anxiety nila at meron yung iba na nahihirapan i-manage ang anxiety? Isa sa mga posibleng dahilan ay ang vagal tone. Pag sinabing vagal tone, ito ay kung gaano ka-efficient ang vagus nerve sa pagkontrol ng stress and anxiety mo. Ang vagus nerve kasi ang pinaka nagkokontrol ng parasympathetic nervous system. Ito yung nervous system na activated para tayo ay mag-rest and relax. Yung kabaliktaran naman ay ang sympathetic nervous system. Ito naman ang nangingibabaw na nervous system pag tayo ay stressed and anxious. Kaya yung mga may high vagal tone, sila yung kayang i-tolerate ang stress and anxiety. Kaya mabilis silang kumalma or mag-relax. Mabilis ma-activate ang kanilang parasympathetic nervous system. At yung mga low vagal tone, mababa ang kanilang tolerance sa stress and anxiety. Kaya medyo hirap silang kumalma or mag-relax. Kasi mabagal ang pag-activate ng kanilang parasympathetic nervous system. Ano kaya ang mga daily habits na pwede nating gawin para ma-improve natin ang ating vagal tone? Una, cold exposure. A simple 5 to 10 minute cold shower every morning can help stimulate the vagus nerve. If you have an ongoing anxiety attack, pwede ka kumuha ng ice at ipatong mo sa gilid ng leeg mo sa baba ng tenga kasi may branch ng vagus nerve na dumadaan dito. Or, pwede ka ring mag-sips of ice-cold water. Number 2, slow deep breathing. Ang best position para dito ay sitting down and leaning forward tulad ng nasa picture na ito para walang tension sa shoulders at mas madaling mag-expand yung lungs. Gawin mo yung 4-7-8 breathing technique. Inhale slowly, papasok sa ilong for 4 seconds, pigilan ang paghinga for 7 seconds, and exhale slowly, palabas sa bibig for 8 seconds. Hindi naman strict yung counting na ito. It's just a guide. Pwede mo i-adjust accordingly kung saan ka komportable. Basta, ang importante, slow and deep ang breathing. May parte kasi sa diaphragm kung saan dumadaan yung vagus nerve. Kaya pag nag-deep breathing tayo, we can use the diaphragm to stimulate the vagus nerve. Gawin ito twice a day, once pagkagising mo sa umaga at isa pa bago ka matulog. Do at least 15 to 20 deep breathing cycles. Pwede rin gawin ito pag may ongoing anxiety attack ka. Ang vagal tone ay isa lang sa mga posibleng causes kung bakit hirap kang i-manage ang anxiety mo. Maaaring meron ka na palang anxiety disorder, lalo na kung halos araw-araw ka na talaga nakakaranas ng anxiety to the point na di mo na kayang magtrabaho, makipag-socialize, at ina-isolate mo na yung sarili mo ng diretso for 2 weeks. Kung ikaw ay ganito o may kilala kang ganito, please do seek consult. It's okay to ask for help. Mental health matters. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.